Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng tao ang tutuntuni ito. Ginaganap niya ang marapat na gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba sa kanyang bayan. Ito naman ang sinabi ng Panginoon. Sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya'y nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Ang lahat ng Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. naway magpuri. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga sinugo ni Juan, si Jesus ay nagsalita sa mga tao tungkol kay Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag doon at kayo'y sandaling nasyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ikalawang gabi na tayo ng mga Misa de Aguinaldo. At hanggang ngayon po sa ating Ebanghelyo, ang pinag-uusapan pa rin po ay si Juan Bautista. Pero ngayon po mga kapatid, may mahalagang bagay na itinuturo sa atin ang Ebanghelyo tungkol sa Kanya. Sinabi po ng Panginoon sa binasa nating Ebanghelyo, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. Maningas na ilaw. Pero meron pa pong adverb,
Hindi lang po maningas na ilaw, pero parang. Hindi siya yung hindi siya yung ilaw, pero para siyang maningas na ilaw. Bakit po ganito? May sinasabi po mga kapatid si St. Thomas Aquinas tungkol dito. At ang sabi po niya, hindi natin mapapantayan ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ang pinakamabuti sa lahat, ang Diyos ang pinakamaibigin sa lahat, ang Diyos ang lahat-lahat. Pero ang magagawa natin, i-reflect natin yung kanyang kabutihan, i-reflect natin yung kanyang pagmamahal, i-reflect natin yung magagandang katangian niya. At yun po mga kapatid yung nangyari sa buhay ni Juan Bautista. Kaya po lumapit sa kanya ang napakaraming tao kasi nakita nilang sumisinag at nagre-reflect ang liwanag ng Diyos mula sa kanya. Pero, sandali lang po ito. Maikli lang pong naging propeta si Juan Bautista sapagkat siya po ay pinatay ni Herodes. Pero bago po siya patayin mga kapatid at nabilitaan niya sa bilangguan na si Jesus ang nagiging sikat, na dating siya ang sikat. Si Jesus ang sinusundan ng mga tao na dating siyang sinusundan ng mga tao. Si Jesus ang nagiging tanyag at siya ngayon ay nasa loob ng kulungan. Hindi siya nagtampo, hindi siya nagalit, hindi siya nagselos. Ano po ang sabi niya? He must increase and I must decrease. Siya ang dapat makilala at hindi ako. Sapagkat alam niya na yung pinsan niya ang liwanag ng mundo. Ang ginawa lang niya ay mag-reflect doon sa liwanag. Pero dumating na ang liwanag, kaya siya po ay masaya na sa kanyang ginawa. No? Mga kapatid, meron po tayong kanta sa Tagalog, no? Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Di ko na po itutuloy, hanggang doon lang. Lahat tayo lilipas. Lahat po tayo lilipas. Si Juan Bautista, may moment siya. Pero dumating yung pagkakataon na iiwan niya yung moment na iyon para si Kristo naman ang makilala. Tayo rin po mga kapatid, meron tayong kanikanyang mga moments. Pero hindi magtatagal yung moment na iyon. Kinakailangan nating mag-retire at umalis sa limelight. Kinakailangan nating pumunta sa likod ng pinilakang tabing. Kinakailangan nating yung iba naman ang sumikat, yung iba naman ang makilala, yung iba naman ang lapitan. Mga kapatid, marami po sa inyo rito ang past 60. Kapag ka po 60 years old, ang isang tao ay nagre-retire sa kanyang professional job. Kapag ka po siya dati ang may hawak ng posisyon, siya dati ang may hawak ng responsibilidad, siya dati ang may hawak ng influence, lahat yun i-hand over niya doon sa papalit sa kanya. At maging sa ating mang buhay bilang tao, ganun din. Naaalala niyo ba mga kapatid, nung kayo po ay maliit na toddler pa, isang maliit na bata, ano ba yung Pasko noon? Hindi ba ang Pasko noon ay napakasaya kasi wala kang iniisip na problema, iniisip mo lang kung matatanggap mo ba yung regalo na gusto mo, mangangaroling ka lang, masaya Pasko. Pero darating ang panahon na ikaw ay aabot sa iyong adult life at meron ka ng mga responsibilidad, meron ka ng mga iniisip sa buhay at ngayon hindi mo na iniisip na tumanggap ng regalo, ikaw na ang magbibigay. Laging merong progression, laging may paglalaylo. Yung tayo mga bata noon, ngayon tayo na yung mga adults. And eventually, the next generation will succeed us in the future. Pero ano po ang punto ko rito mga kapatid? Habang may moment pa tayo,
habang hawak natin yung impluensya, habang hawak natin yung responsibilidad, habang tayo ang nasa limelight, gamitin natin ito para i-reflect ang liwanag ni Kristo kamukha ng ginawa ni Juan Bautista. Hindi nasayang kahit isang moment ng buhay niya doon sa maikling panahon na inilagi niya sa mundo. Bakit? Kasi inireflect niya yung Diyos at yun ang nakita ng mga tao. Nung namatay si Juan Bautista, nawala na yung moment niya. Pero yung mga alagad niya, lahat sila, kabilang si San Andres na dati niyang tagasunod, sumunod kay Jesus. At yun naman ang dapat nating gawin. Hindi dapat tayo lagi ang focus. Pag nandun tayo sa moment na iyon, ang dapat makita si Kristo hanggat maaari through our imperfections, through our inconsistencies at mga kakulangan. Sikapin natin si Kristo ang makita. At paano natin mga kapatid masisiguro na naging successful tayo sa pagpapakita o pagre-reflect sa liwanag ni Kristo sa iba? Alam niyo po mga kapatid, ang mga pari bago ordinahan bilang mga diakono, sila po ay nagkakaroon ng spiritual exercises of Saint Ignatius. 30 days retreat po ito na commonly pinapacilitate ng mga Jesuits. At ito po mga kapatid, isang araw sa 30 days na ito, sasabihin sa amin ng spiritual director namin at sasabihin ko na rin sa inyo yung kinakailangang pag-meditatean. Merong tanong, merong situation. Isipin mo na ikaw ay patay na. Pader, simbang gabi, bakit parang pang-undas yung homily mo? Sandali lang po. Isipin mo na ikaw ay patay na. Ngayon, isipin mo kung anong itsura mo. Maganda ba ang ayos ng serbisyo sa iyo? Maganda ba buhok mo? Sa mga babae, naka-lipstick ka ba? Ano ba ang suot mo? Meron ka bang hawak na kung ano? At pagkatapos mong isipin yun, isipin mo kung sino ang pupunta sa libing mo. Marami ba o konti lang? Kung marami, ano kaya ang sasabihin nila? Ay, ito naging mabuting kaibigan to. Lungkot na lungkot ako kasi nawalan ako ng isang napakabuting kaibigan. Hindi ako iniwan ito. Alam, itong kaibigan ko na ito, napakagaling makinig. Kahit daldal ako ng daldal, nakikinig lang siya. Itong kaibigan ko na ito, pinagtanggol ako nito. Itong kaibigan kong ito, hindi ako iniwanan sa oras ng aking pangangailangan. Yung mga magagandang bagay. O may magsasabi sa iyo, ay, titingin sa kabaong mo, nakataas ang kilay. Sabi, patay na ang chismosa. Salamat sa Diyos. O kaya, sana hindi ka mainitan sa pupuntahan mo. O kaya, gumaan na mundo, namatay na buwisit. Ano kaya ang sasabihin sa atin kapag nandoon na tayo? Isipin po natin. Kasi pag inisip natin yon, makikita natin through our self-reflection kung talaga bang naging salamin tayo ni Kristo sa iba. Ano ba ang nakikita nila? Yung ating mga sarili o si Kristo na pinagsikapang ipakita ni Juan Bautista at ituro, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ito po ang ating pagnilayan sa gabing ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Habang naghahanda tayo sa pagdating ng liwanag, ilahad natin sa ating amang maawain ang ating mga panalangin. Ang atin pong itutugon, Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Panginoon, pasikatin mo sa amin ng iyong liwanag. Upang ang lahat ay magtanod at maghanda sa pagdating ni Kristong liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ng iyong liwanag. Upang palayain ng mga pinuno ng mga bansa ang mga taong napatawan ng di makatarungang pagbibilanggo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ng iyong liwanag. Upang tulad ni Juan Bautista, tayo ay maging karapat-dapat at kapanipaniwalang saksi ng katotohanan at kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Upang maging daang magnagahatid ng awa at liwanag ng Diyos ang ating programang pastoral, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Upang makamit ng mga yumao ang walang hanggang liwanag, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag. Amang maawain, tulungan mo kaming maihatid ang liwanag ng pananampalataya sa aming kapwa sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are Lord God of all creation, for their goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. This will become for us the bread of life. Sa iyong pagdating, kabutihan, pagkas at mga pusong tapat. Blessed are Lord God of all creation, for their goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. This will become for us our spiritual birth. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na'y bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsubukay ito sa katuwan sa dugo ng Panginoon Hesus Kristo, tanggapin naman namin sa pagkakinabang ang buhay na walang hanggan. Ako kinabang sa loob ng Hesus Kristo, ang luloy panghukom at parusa sa kasalanan ko, alang-alang sa dakilang pag-ibig na waka matagapagpusakan kung tulog ng dulas. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng mundo, hirap sa kuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya-saya ng Pasko, kung bawat
natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.